Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, katatapos ko lang as in reviewin yung Baltz versus Nasha. Ang battle yun. Sa akin na panoorin nyo na lang guys ha. Hindi na ako magbibigay ng komento dun sa battle na yun kasi I think almost 1 hour yung naging review ko doon. Pucha, panoorin nyo na lang. Tuyot na ako doon. Pero putang ganda nung battle. Deserve ng dalawang MC yung spot nila sa semis. Kaya panoorin nyo yun. Must watch. Sobrang na-enjoy ko yung battle na yun. Ang ganda nung agawan nila ng momentum. Nakukuha ni Baltz yung momentum. Tapos biglang ma-overpower ni Nasha. Ganun yung story. Kaso yun, may unfortunate na nangyari sa performance ni Nasha. Panoorin na lang yun. So ngayon, bracket A, Espero versus Tuz, and I hope na mapantayan nila yung ganong power ng semi sa bracket B. So hindi na rin ako magbibigay ng insights dito. Let's start. ASAP, Espero versus Tuz, Titulo 2025 Semifinals, bracket A, game. Si Tuz! Pinili Game. mo na. Espero! Tournament, tara! Yay! Siya nga pala si Tuz. Galing siya ng Raplines, FRBL, Motus, Pulo, Asbagan, Top Tier, puta makoy, ikaw ba yan? Grabe Dami yung pala. sipag balagbag. Tapos makikita nyo rin to sa laglagan. Pagtapos ko ilaglag kasi di ako magtitipid ng bara. Kahit sino ka ako. At papatulan maski bata parang Rico Blanco. O di niya gets yung hinugutan. Ano, klaruhin ba muna? Paano yung Rico Blanco, tinulugan? Ang tuki ng puta! Pero sige, himbeng pangagago! Tipong ipikit mo lang hanggang ikaw na maging blanco kaso ibang Rico yan. Ooh. Meron niyo sa AK-69, yung bungi-bunging talunan sa Motus. Tinalo siya nun. Oo, ang saklap mga pari. Kasi isipin nyo nga gagi, tinalo siya ng tinalo ni Makoy sa Kamartri. Puro gunbars pa siya doon, bang 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 pung 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 ha? Tunog ng baril, pung 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 pung. Kinang ina mo ka, gung 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 gung. Kaya paano pa kami mabibilib na yung gun bars nga na master? Kung nung binigyan ka nga ng AK, hindi mo na handle. Dami ng okay. ligang sinalangan, kung san-san na sumuot. Puro na mahina katapatan na hindi pa lumusot. Kadasalang niya tubok sa ilalim na bulok. Puro gunbars na sa laban pero di yan pumutok. Paano nga tong nerd ay typical, di lyrical yung words. Tinalo mo nga verse sa critical pero ditong critical lang verse. Kasi ako mahirap, pinanalo. Pero kahit na mahirap, pinanalo. Ikaw puro madali lang tinalo, kaya madali lang tinalo. Kaya magkaiba tayo ng mga nilatag sapag. Binugbog ko yung green, pati yung mix bilang babala ko na sagad. Sa kampyonato na hangad. At oo, dinaan pa nga sa GM nang matanggap nyo lahat. Ito ni The Please. Wala yan, grabe. Paano pang selfie bars yung format? Ako pasok mga mensahe. Ganun kapag ka merong contact. Isa ito sa pagulat. Walang usad, kakaumay, kadiri. Mga sulat, parang pula, panibuhat, sarili. Puro lang yung siya na-emphasize. He become a narcissist to chase clout. Oo, yun lang na exercise. Ayan tuloy, hindi nag-workout. Paano habi na niya yung magbida?
pag kinukulang siya sa angle. Ako mismong line, pati yung rounds, inaangat na parang barbell. Kaya talunin to, wala nang hassle kasi nawili na nga ata. Na sumalo ng mga papure na siya rin naman mismo yung nagpasa. Pwes ikaw lang rin ang masisi, ba't maliit tingin sa'yo ng masa? Kasi ang nagtataas lang ng sarili ay ang aminado ring mababa. Walang terminong maingat kung kinaharap deadly mission. At pinili mo na lang umiwas, nag-isip ng any reason. Kasi kung selfie bars lang yung agimat, yan ay worst decision. Kasi walang panama yung pasikat ngayong rainy season. Tayo mo nang ba? Okay. Pakinggan mo na si Tus. Pakinggan mo na si Tus, guys. Ano tayo? Na medyo nahihirapan ako magbigay ng komento dun sa round 1 pero nang walang katapat eh. Okay? Ayoko muna magbigay ng ng komento, guys, kasi medyo critical eh. Sobrang critical nun. Round 1 ni Tus, pakinggan natin tapos bigyan natin ng sabay na hatol yun. Pakinggan natin, Tus. Si Espero pala to eh. Idol, pwede pa picture? Sige na, total mo hindi ka naman mananaka. Huwag na pala doon. Pag umingiti ka pala, para kang mangangagata. Grabe, killer smile. Pwede pang ninja moves yung tira, be. Over the roof yung confidence. Yung mukha, Espero. Pag ngiti, kisame. Tangina mukha kasi maraming ngipin. Pero wag ka. Nakakatulong yan. Para siya'y kagatin ng madla. Ang laking tulong hanggang sa line bite, talagang nagmamarka. Kasi eksaktong linya ang ginamit kay Mix. Marami kang homie. Wala ka namang maturing na tahanan. Eksaktong linyang ginamit niya rin kay Mix. Bakit? Yung ideya ba sa utak, konti na, sir? Kaya tamang agaw na ng linya sa susunod na katapat, parang kamoting rider. Patapon na linya na nga yun para Linya sa akin katapat kamote. Ginamit mo pa? Aba nice, sir. Ang ganda ng project mo. Chairman, ano yan? Reduce, reuse, recycle. Tanginaas nito, red flag tapos sa pulupa nagpabida. Galawang taga-China, kumangangkin siya ng linya. Kasi naging signature move niya namang deckwat ng line. Bakit? Gusto mo lumakas yung tinta mo? Payo ko? Gayahin mo yung pirma ko. Total masyado kang suplado sa ibang fans. Pero sa Reddit, naghahanap yan ng babae na ka-text. Tanginang yan, kausap lang daw yung hanap tapos yung pangalan ng channel, TTPix Request. Tanginang yan, TTPix Request? Grabe ang itim ng balak, tamang hanap ng BBC Sanet. Pag nalabuan siya kay Chris sa may isang reserba, tangina. Pag di sila nagbabate, nagpaparaos sa iba. Walang preno tong bibig ko. Basag to sa akin, parang tiwala ng syota niya na meron ng hate. Naghahanap na ng iba, hindi pa nga naghiwalay. Give me a break. Basura yung ugali mo. Tangina, nakakaurat na. Dapat mukha mo na lang pinost mo ron. Total nakakaburat ka. Tangina, wala nang filter tong aking mga sinasabi, kaya kanyang image ay highly filtered. Exposed ka ngayon masyado, parang puwet na mga IG bitch. Kasi isa kang manunula na manunulot. Na minsan medyo anemic. Grabe, bigla-bigla nagiging poetic pag yung babae poetic. Professional mang manipula. May maputok lang kahit may profession na yan. Ano ba Call of Duty mo, sir? Tawag ng laman? Kasi isa tong LPT. Lapitin ng frosting tambay. G agad, kasi sila ng syota niya, may onting away, yang aya, coffee tambay. Maya-maya, meron ng onting tagay, chonky namay, onting tangkay, hanggang ma-OD yang day. Rapper na tigang, pag nakabuo ng round, meron na namang lonely nanay. Star, yeah. Kasi wanna clap some chicks na mga taga-palakpak sa fans club niya. Star na gumugustong pumasok sa butas parang butt plug lang. Lagi itong may condom sa wallet para daw pag sa libog siya ibinabalot. Sir, paalala ko lang, hindi porket lisensyado ka magturo yung hintuturo kung saan na ipapasok. Tanginang to, mayabang ka lang pero di ka naman mukhang papalag. He's just being a dick kahit wala siyang bayag. Kasi espero ikaw na gumawa ng sarili mong lapida. Totoo naman mga sinabi ni Tito na babaero ka. Pabiro lang pagkakasabi niya. Bye, pakalawang ba? Okay. Ang bagal eh. Slow start si Tus. Slow start si Tus. Sa second half, I think gitna pa nga eh. Sa gitna pa naging kumonekta. Sa gitna pa kumonekta yung mga rounds niya. Yung mga lines niya, sorry. Okay. Iba yung round 1 na tapatan compared sa katatapos ko lang na reviewin na Balz versus Nasha na putang ina, sobrang ganda ng round 1. Pero anyway,
Focus tayo dito. And that's Espero versus Tuz round 1. Para sila na structure, no? Pansin nyo ba? May mga comedy. Mix, 'di ba? Halo. May technical dito, magpapatawa, may mga punto dito, comedy, jokes, halo eh. 'Di ba? Ganun din kay Tuz. 'Di ba? Ganun din kay Tuz, hinahaluan niya ng mga comedy lines, kaya mas pumapasok. Pero andun pa rin yung technicalities. 'Di ba? So pare sila ng structure ng sulat. Siguro mas babad lang kay Tuz yung mga comedy kasi parang after technicals, I think dalawa yung comedy doon, tas technicals ulit, tas dalawa ulit. Parang ganun. Kay Espero kasi papalit-palit eh. Technical, technical, tas comedy, tas technical ulit, comedy, technical. Parang iba-iba. Pero may mga 1 line, 2 lines na patawa. Kumbaga, panghalo lang. Para lang mag-complement sa performance. Okay. Para sila ng structure and sa tingin ko, mahirap pagbigay ng dito, ng final decision. Sa tingin ko, dalawa binibigyan ko. Dalawa kasi yung nakikita kong possible eh. Either Tuz or tabla. Ganon ko siya nakikita. Pwede ko siyang itabla kasi nga parehas silang hindi nakuha yung total momentum. Seryoso. Hindi nila nakuha yung total momentum in terms of tawag dito, technicalities or pang haymaker. Hindi nila nakuha yung momentum doon. Nakuha nila yung momentum sa comedy and lumamang doon si Tuz. Kaya torn ako sa dalawa. It's either tabla or Tuz, 'di ba? Pero ayun, sige. Bigay ko ng konting-konti lang, 9-8 in favor of Tuz. Kasi yun nga, mas na-balance kasi ni Tuz eh. Pero ang hirap din kasi magbigay talaga ng final decision kasi nga medyo mabagal yung pasok eh ni Tuz sa round 1. I mean, mabagal yung pagkuha niya sa momentum. Nasa gitna pa. Di ako makapag-decide sa round 1 It's either, yun nga, Tuz or tabla. Hindi, sige. I'll go with Tuz sa round 1, 9-8. Para sa akin, mas, nung nakuha ni Tuz yung konting momentum, nagsunod-sunod na eh. Tsaka doon niya hinaluan, nagsunod-sunod din yung paghahalo niya ng mga comedy doon. Tapos, mas na-close niya pa ng maayos yun, true comedy. 'Di ba? Na totoo naman yung mga sinasabi ni Shernan eh. Pabiro lang yung pagkakasabi niya. So, para sa akin, okay naman na ender yon, comedy. Hindi siya nag-end sa malakas na linya na technical. Nag-end siya sa comedy. And, para sa akin, magandang end din yon kaysa naman sa i-end niya ng walang punto or walang punchline. 'Di ba? So, ayun, sa tingin ko, Tuz, sobrang konti lang. Kung hindi ko nagustuhan siguro yung tapos, yung ender ni Tuz or mas lumala pa, mas tumagal pa yung pagkuha niya sa momentum, baka ibigay ko yun kay Espero. Pero yun nga, I think, yun yung naging reason din kung ba't bibigay ko kay Tuz yung round 1. So, yun, round 1, Tuz, 9-8. Mas mabilis niyang napapatama yung mga linya niya, yung mga lines niya kay Espero. Kay Espero naman medyo matagal eh. Medyo matagal yung impact, matagal yung dating kay Tuz. May mga natutulugan na linya, 'di ba? So ayun. Round 2. Pagka natin. Ninakaw ko raw yung maraming homies pero walang maturing na tahanan. Tang inang to, lakas man trip. Kamusta naman yung mamamatay ka sa linya, Eddie Garcia, na linya ko? Di ba ginamit mo kay Mix? Kaya wag mo akong susumbatan ng mga invento mo. Tanga, wala akong pake sa tahanan. Ang importante sa akin yung titulo. Totoo Tuz, bilib ako sa'yo. Walang halong biro sa ludo.
Kaso nung narinig ko yung linya mo kay Jabo, tangina, bigla ako ng lumo. Masyado mo kasing sinasarili yung bulbul mo. Namamahaw tuloy. Ibang klase cravings mo na ako. Anong gusto mo i-share sa'yo? Ang inang to. Ibang klase cravings mo na ako. Pero speaking of Jabo, Nag-choke. tinulungan ka raw niya sa laban niyo kay Critical. Hindi. Hindi. Ulul sinabi mo sa call. Kaya pala smooth na yung answer. Nalimitahan mga starter. Naging at home, di maibig. Paano ang kasabwat na niya, Big Brother? O si Jabo yung... si Jabo yung nagdikta ng palabas. Pati yung hulma doon nakuha. Kaya anong tus? Bakit tas? Kasi nanggaling ka lang kay kuya. Inambunan ng mga barang panukso. Kahit nagamit na, pinagtulakan. Doon ko napatunayang si Bunso, tagamana ng pinaglumaan. Kung itatanggi mo yan, Pacquiao. Panay flow ka lang nun, Brad. Ngayon marunong na mag 1-2, paano naturuan na ng job? Kasi ngayon lang naman to tumalab. Dati yung mga linya ang wewex. Pero ngayon, dati yung mga linya ang wewex. Utang ina mo. Kasi ngayon lang naman to tumalab. Dati yung mga linya ang wewex. Bali kung di ka pa pala bibigyan ng job, di ka pa sana mag-work. Diba? Kasi kontrolado ni Jabo itong gagong patapon na manipula nga siya ng tao na bilanggo sa kahon. Pati pa nga ata sa ngayon, nakaasa pa siya doon. Tapos na 1945, di pa nakalaya sa hapon. Ultimo sa Royal Rumble nilang daw, fellas. Tanong lagi sa kanya, sino ka? Hoy! Hindi ka ba nahihiya, ha? O maski na babahala na pati mga napili mong kagrupo hindi ka kinikilala. Katas kakaiba agad estilo. Aba gago ang lupit. Ano nakilala lang sa sino umaasta ng unique? Ulul ay sa sigera! Karaniwan ka pa, chong. Madali kang mabaon. Pero magcha-champion pa si Aisa pagdating ng panahon. Kasi itayaman na kayanan sa aking gulang tapal. Mas isugal lang kayamanan niya ay kulang hangal. Magkalaban kailangan walang hupang dasal. Kundi asahan katawan niyang nasa bulkang taal. Ano nakonekta ba sa sabong? Yung resemblance ba abot mo? Panong di doon maaayon na ito raw yung manok nyo. 45 araw niya ginapang. Maidikit niya lang yung lalim. O 45 days na kinailangan pero sisiw pa rin yan sa akin. Kasi man trip lang aking giliw. At mga sar lamang ang dulot. Kaya ba't di magmumukha na sisiw? Ikaw nga yung nabunot. Diba? Mamas boy na uhugin! Tapos biglang sa battle, napakasiga. May curfew, masunurin. Tapos brutal sa mga linya. Kaya kung ba't sa sisiw ka nasalin ay di dahil inaalila. Kundi para bumenta sa marami, iba pang kulay pinapakita. Okay, sisiw, kulay. Ang ina mo ka. Kaya kung ba't sa sisiw nasalin, di dahil... Dahil pakalawang bahan, pahinga natin, tus. Joke lang, tang ina mo! Huwag ka munang sagabal, bro. Uy. Hindi pa sapat na alay ko. May kasunod pa sa pakay to. Kasi di pa tayo tapos sa sisiw, aabot pa yan sa lamay mo. Gago. Ang ina mo ka. Kaya kung ba't sa sisiw nasalin, di dahil... Dahil pakalawang bahan, pahinga natin, tus. Joke lang, tang ina mo! Huwag ka munang sagabal, bro. Hindi pa sapat na alay ko. May kasunod pa sa pakay to. Kasi di pa tayo tapos sa sisiw, aabot pa yan sa lamay mo. Pang ina mo? May pahabol pa pala si Hes doon. Okay. Pero nag-choke pa rin eh. Nag-choke pa rin sa first half tsaka sa gitna. Tapos may mga stutter pa siya along the way. Along or during his performance. Magmamatter yun. Semis 2 eh. Semis 2, magmamatter ng todo yun. Pero yun, sige. Check natin si Tus, pakinggan natin. Ay, pakinggan natin. Yo, sabi niya kay Nego G, pupugutan kita ng ulo parang Muslim. O sa mga kapatid nating Muslim dyan, tingin pala sa inyo nito mga mamatay tao. Yun ang kanyang boka. Tanginang yan, wala kang pake kung nag-aaral ka na mabuti o ginagawa mo yan para sa toga.
Basta para kay Espero, pag Muslim ka, laman ng bag mo, bomba. Kasi ang tawag niya kasi balaklava, ang tawag niya sa hijab. Pag nakakita siya ng babaeng nakanikab, ang tawag niya, ninja. Tangina kasi neto, Gago. sa mga Muslim na lalaki ka na inggit. Kasi sila, pwede magsyota ng marami, habang ikaw, tamang hanap ng hookup, kaso di na kaya kasi sa isang babae na nakatali. Yan ay mentalidad ng may sira sa ulo. Kaya si kamatayan, hintayin mo na lang yung tiyempo. Total maaga naman kayo makikita ng Diyos mo kasi halatang may tama ka sa temple. Ganito ang bunga ng mga magulang na naubusan ng condoms. Basura yung paniniwala. Mas may katok ka pa sa Mormons. Tanginang yan, tapos kaya kinarma to. When Zachary acts, naging pruweba yung deed. Poetic justice, siya naman ginudge nung Muslim. Tapos sabay post Yeah. sa FB, sa wall, tamang explain na hindi namin maintindihan ng iyong hangarin. Tamang explain na hindi namin maintindihan ng iyong hangarin. Alam mo, ginagawa namin sa mga wall na may nonsense na text, binabandal namin. Kasi tangina nito, mema rhyme. Basta sa tenga, feel na feel, tugma. Kaya like and subscribe kung tingin nyo bano si Dil na Dil Kuda. Kasi tangina, sa dami mong pinaglalaban, katangahan mo pa naalala ng mga tao. Tindi. Naalala ng mga tao. Tindi. Patunay lang yun na tatatak si Dil na Dil Kuda, pero si Espero, hindi. Si Espero, hindi. Kaya si Espero, hindi. Si Espero, hindi. Patay, nag-choke din. Kaya kung tingin mo doon ay witty, tol, you are fucking dimwit. Tangina, nag-choke. Deal na deal ko da, ang problema, I'm the problem you need to deal with. Kasi he felt terrorized, yung sa kanya si Zaki na bobo. Tangina na alarma yung chairman kasi yung bumoses galing sa Moro. Tangina stereotype yung pakay. Pagka Muslim terorista, panakot at panglait. Pero pag sinabing SK chairman, magnanakaw, nagagalit. Bakit? Totoo naman yun Pag may meeting, antok-antukan, ang konat Pero hayop din, pag-usapan pondo, nabubuhayan na. Bakit? Malinis ka sa Commission of Audit, yun ang lagi niyang boka. Paano kami maniniwalang hindi ka nagnanakaw? Si Marcos malinis din sa COA. Ooh, yeah. May cut ka sa flood control project. Wag mo na itanggi parepa. Habang lubog yung masa sila binabahan ng pera. Tapos yung pangako, maliwalas na kinabukasan, pero yung plano ang dilim. Sa mabulaklak na salita, nakatago yung tinika. Nakatago yung tinika. Kalata mukha ng mga salarin, minsan sama-sama pa sa isang pitik. Sila, panay kurap, konsintiyan sabay pikita. Kayo, yung mga kanser ng lipunan na dapat napupuksa. Parang nakakargo pa si chairman kasi ang daming Ng bulsa, nabubulsa. okay. Kung sa linya pa Sabi na nga lang Doon pa lang sa cargo pants parang nakakargo pants. Alam ko bulsa na agad yung punchline nun mga kanser ng lipunan na dapat napupuksa. Parang nakakargo pa si chairman kasi ang daming nabubulsa. Kung sa linya pa nga lang nagawa mo na magnakaw, ano pa ang hangarin? Malinis ng tingin sa'yo ng COA, pero hindi sa mata namin. Mag-ingat tayo para kay Beatroom. Anyway. Para sila nag-choke, para silang may stutter. Pero different story after that. Gets nyo? Umpisahan natin kay Espero. Nag-stutter siya nung first half. 'Di ba? After nun, nawala yung gigil. Nawala yung momentum. 'Di ba? Kung napansin nyo, pinipilit ni Espero makuha ulit yung momentum. Yet, nakuha naman niya. Pero nag-choke siya ulit. 'Di ba? Nag-choke siya ulit. Nag-stutter siya ulit. Tapos, yun, unti-unti nang nawala. Nakakapag-spit naman siya, nakapa naman niya yung mga next lines niya, pero yung mga yon ay hindi na ganon kalakas. Kumbaga, natulugan na, hindi na ganon ka-effective. Ganon yung story. Nag-choke, nakabawi, nag-stutter, after ng stutter, ayun na. Hindi niya mabawi yung momentum tsaka yung mga lines niya after niya magkaroon ng choke at stutter, hindi na naging ganun ka-epektibo. Nawala ng impact. Gets? Kay Tuz, nag-choke din. Nag-stutter din.
So, supposedly, bibigyan ko na sana ng tie. Real shit. Bibigyan ko na ng tie yung round 2. Kasi nga, ganun nga yung naging performance. Sloppy. Pero the difference was, si Tuz, after niya magkaroon ng stutter, after niya mag-choke, nakakabawi siya. At yung mga lines na pinapasok niya, ini-spit niya, dinideliver niya, effective. So, that's the difference sa both MCs. Although parehas sila nag-choke and sobrang magmamatter yun, sabi ko nga sa inyo, sobrang magmamatter yun sa ganitong klaseng tournament kasi semis na. So, linis ng performance matters talaga. But, I think, sa round 2, parehas silang may dapa sa performance. But, I think, Tuz got the edge. Kasi nga, mas naging effective yung mga lines niya, yung mga references na ginamit niya at mga angulo after niya magkaroon ng choke at stutter. Gets nyo? So, that's the quick explanation sa round 2. Okay, round 1, binigay natin kay Tuz sa score na 9-8. Sa round 2 naman, bigyan natin ng 8-7 in favor of Tuz pa rin. So, first and second round, bibigay ko yun kay Tuz. Para sa akin, mas nakuha talaga ni Tuz yung round 2 kasi nga, mas naging effective after niya mag-choke yung mga lines at mga references na. Mas naging direct kay Espero. Unlike kay Espero na after niya mag-choke, mag-stutter, although natapos niya ng malakas, pero yung during or along his performance, may mga slept on lines eh. Yun. So, gets nyo? Sana na-gets nyo. So, yun. 9-8 sa round 1 and 8-7 sa round 2 and that's 15 points for Espero. Kay Tuz naman, meron siyang 9-8 and that's 17. Tama. 17 to 15. First 2 rounds, Tuz. Round 3. Pakinggan natin. Ang inan to, yung Game. di ko da. O, ba't pil na pil mo pa? Inaya niya si Saki. Puta, para lang magkaroon ng same vibes. Malabo ba yun? Ang malinaw ako, di ako natalo ni Saint Ice. Sino nandito ng quarters nila? Sino? Napanood niyo laban nitong Butapete? Kung pagalitan at pagsabihan niya si Critical, akala mo naman si Critical, si Duterte. Yung sa ano, Pag sa AJK, sa ano DDS. pinalaman niya doon? Na hindi nga yun pulis eh. O abuser man chong. Tanga isang simpleng hamak na user lang yun. Puro siya, sabihin mo yan. Sa Sabihin. tropa kong tinaniman, sabihin mo yan. Sa mga di marunong manakit pero sa balita ng laban, sabihin mo yan. Ulol! Ba't di ikaw magsabi? Ba't kami inutusan mo? De, sa totoo lang, di masamang mamuna at manggalaite. Lalo kung yung sitwasyon, matindi nga. Pero wala ka rin karapatan na manise ng mga tulad nating biktima. Kasi yung punto mo ata tagilid. Hindi yun yung mga dapat kalaban tol. Ngayon para saan yung pagtindig? Gulis ka na sa dapat ipagtanggol. O maraming ang nadamay lang. Kung sino-sino nga nadawit. Pero para isisi yun kay Critical, hindi ko maintindihan kung bakit. Tuloy naisip ko anong pinag-iba nito sa mga promotor at ganid. Kung sa maling tao ka rin pala nagtatanim ng galit. Di ba? Okay. Kasi totoo lang, against din naman ako sa mga namumuno na leche. Pero ikaw, paliwanag mo naman muna kung pwede. Na paano yung nasasabi ng katulad mong supporter ni Marcos at Duterte. Tangino, share pa boy, share pa. DDS, tanga! Hindi ka against sa kanila. Against ka lang kay Critical. At dahil sa kalaban magmamatter, yung issue sa EJK, pinilit na lang i-angle. In-adjust niya yung prinsipyo. Talagang flexible sa battle. Tanginan to, pakitang tao ang puta. Biglang naging makatao para makamit yung hustisya o para makamit yung panalo. Kasi ang tanging goal mo lang naman ay yung matalo si Critical. Oo, yan yung nahuli ko. So wala ka ng iba pang pinaglalaban bukod dyan sa sarili mo. Kaya wag kang umaktong makabayan. Ano nahuli? Wag kang umaktong makabayan. Alam ko plano mo pasikat. Pinront mo lang na sa laylayan na parang ahon mahirap. Ako maski nung wala pa sa serbisyo, nakibakan at umaalma. Ikaw nung nangangailangan ka na ng boto, tsaka ka lang sumimpatya. Wala nga tong imik sa mga issue. Bulag-bulagan sa paligid. Ako sa sobrang tunay ko bumoses yung taga-ingay na tahimik. Oo, napipe nga yung gago. Yung maangas na paa mo. Kaya aking mapapayo,
mag-joke ka na lang din para may rason ka pag natalo. Kasi kung ikaw nga si Baby Ama, di ka nababagay sa boto. Kasi yung corona mo na nais, may pahamak na todo. Naiukit na to sa kasaysayan, na itatak na sa oblo, na ikamamatay ni Baby Ama ang pag-upo niya sa trono. Tanginang tagal mo na sarap! Di ni minsan di pa yan nag-viral. Ni hindi niya sumapat o tumatak na parang tribal. Ako yung mga linya ko ay vital at mas the best bilang arrival. Kaya galingan mo na lang, Balz, at kita-kit sa finals. Ay, may bala! Okay, umikot si Espero sa ano no? Sa critical angle. Tangina, mahihirapan si Espero doon. Pag ganun yung ano, atake niya. Okay, so let's see kung paano matatapos ni Tuz yung round 3. So game. Tangina, alatang dihado siya. Yung round 1, puta, namimisigal. Tapos ngayon, AI-generated na picture, di niya si kaya labanan ng natural, kaya gumamit na siya ng utak artificial. Ganun yun. Kasi tangina na ito. Pero gusto ko muna pasalamat kay Sir Arik. Kasi si Espero, nakapasok sa flip top bago makatapat ang gaya ko. Kasi doon ko rin napagtanto. Kung ganito ang hinahanap sa flip top, it means mas kaya ko kasi isa kang hype ni Casper. Tangina, sobrang cringy mo gumalaw, napapatayo mo balahibo namin ng gusto. Talagang feel na feel ko kasi naging anino siya ng multo. Tanga, parang pinasama lang doon ng nanay sa stage, oh. Di mo yun pansin, ha? Para kang bunsong nasangkot. Pag hinahype mo si Casper at tumatalon ka sa likod, para kang trumpong kang karota. Pero, deserve mo yung big stage. Di na nakakapagtaka. Kasi lagi namang maganda yung laban. Pag nanonood ka sa baba, kasi paano kita seseryosohin? Isa kang meme with no hope. Isa kang katatawanan, no joke. Kasi sabi niya kay Mix, sana mamatay na yung pamilya para merong reference. Pues, sana yung magulang mo, mabuhay pa ng matagal. Hanggang sa mapanood nila kung paano ko balahurain yung anak nilang huwaran. Hanggang sa dumating sa puntong sa mga pinsan mo gawin kang reference para wag nila tularan. Tapos ito magbibigay sa akin ng break. Tangay na di ko expect yung ganun. Dahil ang breaking news lang ngayon ay yung pagbalik ko sa expectasyon. Tapos tangina nito, expectasyon. Kasi expect namin, si Meng katapat mo, pues gawin yung totoo. Sa finals namin, sa undercard, magwasakan kayo ng puri. Habang binabasag namin, inasya mga tingin nyo sa rookie. Isa kang pusi. Nung si Meng inatrasan, battle nila good kid. Pagka-share, binulyawan. Pero nung nakita sila, uy shit, biglang appear naman. Ano yon? Isa ka talagang meme, no? Yung galit biglang nawala. Tangina, pampahype lang saglit. Tangina mo, Jepoy Dizon! Tangina mo, Jepoy Dizon, napaka-peke ng tapang mo sa net. Jepoy Dizon, gago. Kasi gusto niya daw ng high quality na match-up. Yun daw ang gusto niya kahit yung hate ay wala naman. Beef lagi hain sa madla kahit tinitipid bawat dakdak pang tapa lang. Isang tunog mo, hindi. Tunog Espero ka na nakakabugok. Ikaw yung tunog na ayaw namin maging katunog. Isisigaw ko talaga hanggang ma-hurt ka sa kada hertz na mako-consume. Kung ang star ay galing galaxy, walang silbi ang space, ngayon wala akong pake sa volume. Tabang-tapangan ka lang, feeling galing Compton. Subukan mo ko angasan sa achievement mo sa mga tula. Baka hampasin kita plaki ng rapcon kasi wala yan sa edad o natapakan na league. Balahibot ikaw sa bayang tindig, mapapatapig sa mga dibdib kahit hindi sa puso nagpaparinig. Sa akin hindi, sa bugto sa akin kahit hindi nakasindi. Kasi paano mo ako mabubugbog sa rap nung mga araw na sa tula ka nagpapakilig, sumasabay na ako sa beat, bitch! Hindi tayo magkaparehas. Sa rhyme ay mema, throw lang to. Habang ako, ang angas ng dating sa sobrang quotable. Tangina kasi nito. Wala nang himala sa ngayon at yan ay dadamahin mo. Hindi nasuntok sa buwan ng bawat hiling ko star na mismo pababagsakin ko. Kasi wala namang pake sa kung anong sasabihin kong panghuli sa'yo, sa MC to. Dahil ang hinihintay lang nila na ender ay ending mo. Ay. Palakpak natin dapat yun. Palakpak. Okay, round 3, all 3 rounds bigay ko kay Tuz. So, yung round 3, mabilisan na lang. Nagigis ko yung pinupunto ni Espero doon. So, basta nagigis ko yung pinupunto niya doon. Pero, I think sa angulo sa angulo nagkatalo. Mas maraming angulo si Tuz sa round 3. Kumbaga after
after 4 lines, nagpapalit siya. After 4 lines, palit. 4 lines palit. 4 lines palit. Kaya Espero kasi nagbabad siya sa critical angle eh. DDS, Marcos, Bongbong, doon umikot. Kumbaga, nag-umikot sa politics. 'Di ba? So, nag-gets ko yung pinaglalaban niya doon. Nag-gets ko yung pinupunto niyan. Pero I think, sa ano talaga, sa dami ng pinanggagalingan ng mga suntok, I think, twos yun. Yun, mabilis ang approach lang para doon. So, yun, all 3 rounds, bibigay ko yun kay twos, 9-8 pa rin. So, yun. Siguro, strongest round hindi. Strongest round? Wala eh. Pantay-pantay eh. 'Di ba? Pero yung weakest round nila, yung round 2. Para sila nag-choke doon. Tapos, pinakamalinis siguro ni Espero yung round 1. Pinaka-nagustuhan ko siguro round ni Espero yung round 1. Pinaka-nagustuhan ko rin na round siguro kay Tuz sa round 1. Yun din. Yun, 9-8-9, that's 26, I think. 26 points for Tuz. Kay Espero naman, meron siyang 8-7 and 8, and that's 23? Tama ba? 8-7 and 8 kasi 9-8 yung round 3. So, 16 plus 23. So, yun. 26 to 23. All 3 rounds, bibigay ko yun kay Tuz. So, yun. Shoutout kay Espero. Sa tingin ko, mas kalat lang yung angulo ni Tuz sa overall performance. Yun lang. Pabon na natin laban yan. Ang boto ng Horado. 3-2! Tang inang yan. Yung kanina, nireview ko yung Baltz versus Nasha. Sabi ko 3-2. Either way. Tapos ngayon, sa tingin ko, na overpower ni Tuz yung battle. Ito naman yung 3-2. Puta, baliktad ah. Para kay Tuz. Tang ina 3-2, no? Okay, sige, judges tayo. Salamat. Salamat nga pala sa pulo kay Tito Sherman, sa mga bumubuo ng pulo, sa mga tropo, kay Mary Kay na lagi ako sinasala sa lips. Yun, shoutout lang kay Pink Manchito, Kirby Oraler, kay Michael Bon, kay Clifford, kay Eman, kay Meron ba ako dyan, Hes? Rambo, Ondo, Ryan, Andrew, kay Isko. Happy birthday kay Isko. Siyempre sa mga ka-SK. Yeah. Wala, sige. Sa Motus flip top na shoutout ni Hes eh. Yo, Andros, una-una, congrats daw, solid ng laban. Ang binoto ko si Martri. Hindi, para sa akin, round 1, sabog na sabog si Josh. Hindi, round 1, nung bumanat si Espero, kala ko kanya na yun. Pero, para sa akin, sobrang dikit lang. Mas galante sa multi, sa magagandang tugma si Tuz. Although pareho silang malaman at magaganda yung angulo. Pero binigay ko ng konting-konti para kay Tuz. Sa round 2, akala ko na nagkakalat si Espero talaga. Pero part nung strategy niya pala yun. So sobrang convincing nung round 2 niya. Ang ganda nun. Para sa akin, ang hirap na nun tapatan. Pero nung bumanat si Tuz, although nauutal-utal siya, pero ang gaganda nung mga nung linya niya sa round 2 kumpara sa round 2 ni Espero. Para sa akin, ayun, medyo mas malaki ng konting lamang na panalo si Tuz sa round 2. Sa round 3, para sa akin, tabla lang. Ang ganda nung pamimersonal ni Espero. Ang ganda nung angulo. At talagang minamama niya si Tuz. Stage presence niya, ang ganda. Sa putang ina nyo! Kakahirap yung tao eh. Ayun, tapos sa round 3 ni Tuz, solid din yung mga napili niyang angulo. Maganda rin yon. Tapos, galante pa rin siya sa multi. Gayahin si Andros na prepare sa laban. Diba? Ayun, para sa round 3 tabla, round 2, round 1 kay Tuz kasi 2-5 yung inabot niya. Tama ba yun sa judging? May gano'n, no? Next, Judge. Hindi ka na namumuri Judge. Si Verse. Ladies Yo, Verse Bex. Martin. Sobrang dikit ng laban. Nag-decide ang... Sorry round 1, binigay ko siya kay Espero. Ako yung bumoto isa ako sa bumoto kay Espero. Round 1, binigay ko siya kay Espero. Sa round 2, dun parang medyo umano si
si Tuz medyo lumayilig yung ano yung kasi kaya din niya stumble din siya damit ko tapos sa round 3 dikit siya kumbaga yung 1 and 3 nila parehas para sa akin dikit siya then sa round 2 na lang ako pinaka-mase so kaya espero yung round 3 so 1 and 3 para sa akin bro sa round 2 espero Next. Judge. importante pa to Wala ko marami to. Yo, binoto ko si Tuz. Round 1, binigay ko yung kay Tuz. Pero konti-konti lang kasi ayun yung pinakadikit nilang round, yung round 1. Pero mas tribal yung mga punch ni Tuz. And sa round 2 dito, may mga may mga mali sila sa mga rounds nila pero may mga moments din sila sa round 2 kaya ginawa ko, tinabla ko na lang yun kasi parang walang lumamang sa akin sa round 2. Okay, gets. Ano naman na ito? Sa round 3, lumamang ng konti sa akin para si Espero kasi okay mga punto niya ron tapos pero hindi niya masyadong naiwan si Tuz. Siguro mas naiwan niya si Tuz. Mas mapapaisa ang baboy si Espero. Kasi ang ginawa ko na lang dahil round 1 nga kay Tuz, tapos round 2 tabla, tapos 3 kay Espero. Parang tabla sila, di ba? Ang nangyari lang sa akin, inisip ko na camera. Naman ito. Inisip ko na lang kung sino yung mas natripan kung style and mas natripan kung kumuha ng angulo tsaka yung performance. So, binoto ko si Tuz. Next. Ay, oo. Ano pa? Yo, D-Pro. Isa ako sa pumoto kay Kalugar. Kay Espero tuloy, Espero naman. Dikit lang din yung laban tol. Pares lang may round din nakuha tol. Round 1, nakuha yun ni Espero. Slight edge lang. Yung 2 talaga tol, yun yung pinakadikit nilang laban doon. Tapos yung round 3 naman tol, yun talaga yung kay Tuz talaga. Yung level of difficulty sa pagsulat ni Tuz. Doon din nakilito yung round 3. Siguro nagpakuha ng loob ko para iboto yung round 2 kay Espero yung sa may fake ender nyo doon. Parang naghanap na lang ako ng isang quotable na line para makuha yung boto. So binigay ko yung kay Espero. Okay. Last judge. Yo, said, grabe, sobrang well-rounded ng dalawa. Para silang di nagpapatalo pagdating sa rhymes, sa stage presence, pati sa punchline, sobrang dikit lang talaga ng laban. Yung unang round hindi ako nag-focus sa quantity ng punchline mas binigyan pansin ko yung quality ng punchline kasi kahit gaano kadami yung punchline na natataw ni Espero yung may mga punchline Ba't daw nakabag gago? dominate yung round kaya sobrang bahagya binigay ko kay Tuz yun. Then round 2 mas madaling explanation may nagmatter lang talaga sa stumble pero pagdating sa punchline count sa rhyming, sa stage presence, ganun pa rin, medyo dikit pa rin pero yun, sobrang bahagya ulit kay Tuz. Round 3, itatabla ko sana until lumang din yung punchline na parang sa rookie binabadibag parang something like that. Kaya yun, sobrang bahagya lang talaga 9.5, 9 point saka 9. Tuz binato. Yun, Tuz. Hindi ko masyado maintindihan ang ingay ni Casper sa likod. Pero ayun, pinilit ko na intindihin. Pero ayun, dikit yung naging outcome or result ng battle. Tanginang yan. Ang ganda nung actually maganda yung naging tapatan. Nagkaroon lang talaga ng na mga stumbles yung dalawang MC sa round 2 pero dikit, sobrang dikit. Yun nga, sabi ko nga sa inyo all 3 rounds yung boto ko pero it doesn't mean na malayo yung agwatan. Diba nga 9-8, 8-7, tsaka 9-8, sobrang dikit lang eh. So actually, pwede pa nga manalo si Espero dito kung may isang round lang talaga siya nga dominate, diba? Yun yung gusto kong sa inyo, ipunto sa inyo. Anyway, so that's it. And finals, we're coming. It's Tuz versus Balt sa finals. And kung kaya pa ng oras, bibirahin na natin yan. Pahingal ako ng konti. Wala pa akong pahinga simula kanina na tinapos natin yung Balts versus Nasha na sobrang no comment po siya, must watch. Tapos ito pa, nadagdagan pa nito na sobrang sakit din sa ulo kasi naging dikit yung battle. So ngayon, pahinga lang muna ako saglit and let's see if kaya ko pa tapusin natin yung finals ng
titulo 2025. So, yun. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.